Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Kinuha ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang serbisyo ni Korean John Yong-jun bilang Director of Marketing and Public Relations ng Local Organizing Committee o LOC para sa solo hosting ng Pilipinas sa FIVB Men's World Championship o MWCH 2025 itong darating na Setyembre. Personal na binigay ni PNVF President Ramon Tatsuzara ang appointment nitong nakaraang linggo sa Seoul. Sinabi ni Suzara na gusto nilang bigyan ng oportunidad ang South Korea sa mundo ng volleyball. Tumatayo din bilang presidente ng Asian Volleyball Confederation at Executive Vice President ng International Volleyball Federation o FIVB si Suzara. Sinabi din ni Suzara na inaasahan nila na epektibong maipapatupad ni John ang marketing at promotional strategies ng Korea at importante ang kanyang gagampanan para maging matagumpay ang pagdaraos ng liga. Nagpahiwatig naman si Suzara na may dadalhing popular na K-pop group sa pagbubukas ng FIVB MWCH 2025 na nakatakdang gawin mula 12 hanggang 28 ng Setyembre. Gaganapin ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum at SM Mall of Asia Arena kung saan ang Korean National Volleyball Team ay nabilang sa Pool C kasama ang France, Argentina at Finland. Nasa Pool A naman ang host Pilipinas kasama ang Iran, Egypt at Tunisia habang ang defending champion na Italy ay maglalaro sa Pool F laban sa Ukraine, Belgium at Algeria. Samantala, ang paborito ng karamihan ng mga Filipino fans na Japan ay napabilang sa Pool G na makikipagsagupaan sa Canada, Turkey at Libya habang ang isa pang Asian country na China ay makikipagbakbakan sa Pool H kasama ang Brazil, Serbia at Czechia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking dagok para sa University of Santo Tomas pagkatapos magtamo ng anterior cruciate ligament o ACL injury sa kaliwang tuhod ang isa nilang key player na si Jonah Perdido. Sa ulat ng The Varsitarian, sinabi ni team physical therapist Eliza Tomas na kailangan ng 6 hanggang 9 na buwan na rehabilitasyon si Perdido pagkatapos itong dumaan sa surgery nitong nakalipas na linggo. Kasalukuyang nasa acute phase ng kanyang rehabilitasyon si Perdido na makatutulong sa kanyang physical, psychological at mental state. Ibig sabihin nito, ang 5'9" outside hitter ay hindi makakapaglaro sa Season 87 ng UAAP Women's Volleyball Tournament na nakatakdang magsimula sa susunod na buwan. Natamo ni Perdido ang injury nitong Nobyembre noong hindi maganda ang kanyang pagkabagsak sa kasagsagan ng kanilang bronze medal match laban sa Far Eastern University Lady Tamaraws sa Shakey's Super League. Aasa naman ng Golden Tigresses kina Reni Peñafiel, Saiza Gula, Kyla Cordora at Season 86 Rookie of the Year, Angge Poyos. Nito nakalipas na taon, tinapos ng UST ang kanilang asignatura sa UAAP ng may 12-2 record katabla ang National University. Tinalo nila ang De La Salle University sa semis para makatapat ang Lady Bulldogs sa finals. Subalit hindi nila nakayanan ang NU at kinuha lamang ang ikalawang pwesto sa liga. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magbabalik sa aksyon ang UAAP Girls Basketball Tournament pagkatapos itong mawala ng 5 taon dahil sa COVID-19 pandemic.
Naputol ang unang edisyon ng kompetisyon noong 2020 kung saan ang University of Santo Tomas Junior Tigresses at Adamson Baby Lady Falcons ay tinanghal bilang co-champions pagkarang kansilahin ang kanilang deciding Game 3 Finals Showdown. Ngayong taon, hindi masisilayan ang Adamson at makakasali lamang ang De La Salle Zobel Junior Lady Archers, Ateneo Blue Eagles, University of Santo Tomas Junior Tigresses at ang debuting National University Nazareth School Lady Bullpups. Magsisimula ang kompetisyon sa Enero 23 kung saan magtatapat ang NUNS Lady Bulldogs laban sa Ateneo Blue Eagles na gaganapin sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa Ang Pilipinas Ngayon.